lalawigan ng South Cotabato, kaawa-awa ang lagay ngayon ng isang bata. Kinagat siya, inatake muna, tapos kinagat siya ng unggoy ng kanilang kapitbahay. Tattad ng sugat at kalmot ang mukha ng isang taong gulang na yan na si Princess Lumbaan. Namamagari ng kanyang kaliwang mata. Kwento na naman ni Princess, nalingat lang sila at hindi nila namalayang nakalayo na pala ang bata. Sumasailalim siya ngayon sa gamutan kontra sa rabies. Yang si Princess na yan. Unggoy. Paano gumigod na, nikamu sa balay ba niya. Isip po, wala po siya nabantayan gani. Nabantayan man siya pero nalipatan lang ba. Tapos, pila lang kasi gundo. Naantala ang pagdinig sa petisyon ni Pampanga Kongresista Gloria Macapagal Arroyo kanina. Kaugnay po yan ng kinakaharap niyang kasong electoral sabotage. Nawawala kasi ang isa sa mga testigo. Samantalang isa pa ay hindi rin umarap sa korte kasi nangangamba siya sa kanyang kaligtasan o seguridad. Nakatutok si Trisha Zafra. Bahagyang naantala ang pagdinig sa bail petition hearing sa electoral sabotage case ng COMELEC laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Nawawala raw kasi si Rosam Mabang, dating Municipal Election Supervisor sa Pandag, Maguindanao. Nakatakdang humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Mabang, pero wala raw ito sa safe house nang ipasundo ng COMELEC kaninang umaga. Hinala ng COMELEC ang kampo ng mga akusado na sina Arroyo at dating Maguindanao Election Supervisor Atty. Lintang Bidol ang nasa likod nito. Tanungin nyo sila kasi alam nila kung bakit ayaw daw ng witness ko. Bakit sila may ganong statement? Because as of last night, ang alam namin, my witness is willing to testify. Iba naman ang pananaw ng kampo ni Arroyo at Bidol sa pagkawala ni Mabang. I only got information from Maguindanao that tinatawag na siya ng COMELEC. Pero before he left Maguindanao, ang sinabi niya, he's not going to tell a lie. He will tell the truth, everything. That's why I'm happy if he was presented here. Oh my God, I just have to look up and say, pakisabi naman sa kanila, are we in that position? I am not in a position to do that. I do not know about other people. I have not even met Unas. I have not even met Mabang. Ang isang testigo na hawak ng COMELEC na si Nori Unas, umatras din sa pagtestigo kanina. Nakompromiso na raw kasi ang kanyang seguridad pati ng kanyang pamilya. Dating Provincial Administrator ng Maguindanao si Unas na nagsabing narinig niya mismo si Arroyo nang utusan nito si dating ARMM Governor Andal Ampatuan Sr. na siguruhin ang panalo ng Team Unity Senatorial Slate sa Maguindanao noong 2007. Nagbigay naman noon ng testimonya si Mabang na walang nangyaring bilangan sa kanyang nasasakupan. Sa tingin ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ginagawang panakot kay Unas ang pagkawala ni Mabang. He's the only one who can pinpoint to the former president. That's how important he is. Only one. Without him, wala kaming evidence against GMA. Kaya bantay sarado raw ngayon ang seguridad ni Unas na nangako raw na tetestigo pa rin sa pagdinig. Hihilingin daw ng COMELEC sa korte na makapili sila ng araw kung kailan ihaharap si Unas para matiyak ang kanyang kaligtasan. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Inaasahang tatalakayin na sa tinatawag ng en-banc session ng Korte Suprema sa Lunes yung proseso ng pagpili sa susunod na punong maestrado. Kaya naman pinaghahandaan na yan ngayon ng Judicial and Bar Council o JBC. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Sa loob ng kanyang tanggapan, inabutan namin si retired Justice Regino Hermosissima Jr. Nakapulong ang 4 sa 8 iba pang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ilan daw sa mga pinag-usapan ang mga nakabinding aplikasyon at promosyon ng mga opisyal ng hudikatura, pati na ang pwestong naiwan ni dating Chief Justice Renato Corona. Sabi ni retired Justice Regino Hermosissima Jr., ang head na Executive Committee ng Judicial and Bar Council, nagpatawag na raw ng pulong si Acting Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio sa Lunes. Hindi raw nila alam kung ano ay magiging agenda sa pulong. Pero inaasahan daw nila na isa sa pag-uusapan dito ang mangyayaring selection process para sa susunod na Chief Justice. Alinsunod sa batas, may 70 araw si Pangulo Aquino para pumili ng magiging kapalit ni Corona. Sa loob ng panahong ito, ang JBC sisimula ng selection process sa pamamagitan ng publication ng bakanteng pwesto sa mga dyaryo. Bagamat by tradition, taga-Korte Suprema ang mga napipiling punong maestrado, kahit sino naman daw pwede mag-apply. Kailangan lang daw payag ang ninonomina sa pwesto.
Ipapublish ang pangalan ng lahat na nominado sa dyaryo para mabigyan ng 10 araw ang sino mang may reklamo sa mga nominee na idulog ito sa JBC. The applicants will be subjected to psychiatric and psychological examination and subjected to interviews by the council. After the interviews, we will vote on those whom we will be sent to Malacanang for appointment. So this is the short list, Justice. The short list. 5 boto mula sa 8-man JBC panel ang kailangan para masama sa shortlist na isusumite sa Pangulo. Pero sabi ni Hermosissima, kailangan pa nilang resolbahin ang issue kung sino ang dapat mamuno at mag-convene sa JBC kung makakasama sa nominasyon si Acting Chief Justice Antonio Carpio. Bilang Acting Chief Justice kasi, si Carpio ang dapat sanang mga siwa sa JBC. That would rather be anomalous, no? You cannot be the presiding as the chairman and nominate yourself. Can the council require him to inhibit or the decision lies on him? It's up to him. There is a rumor which says that the next in line might be and it's it would be Justice Bersamin who might preside because automatically the first 5 among the first 5 senior justices of the Supreme Court might automatically be considered for the position. Si dating Senador Rene Sagisag wala raw nakikitang mali sa pagkakahirang kay Carpio bilang Acting Chief Justice at kahit siya pa ang magiging kapalit talaga ni Corona. Napakagandang gesture kung sasabihin ni Tony, much as I would like, pero I don't want to add to the divisiveness. I want to add to reconciliation and harmony. If nominated, I will not accept. Why not appoint mo na someone as non-controversial as Bobby Abad, who's retiring in 2014? Isinusulong naman ng Transparency and Accountability Network na maging bukas sa media coverage ang pag-i-interview ng JBC sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado. Sana rin daw mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makita ang grado o score na ibibigay ng JBC sa bawat nominado. Ipo-pwersa sila na ilagay sa isulat sa isang score sheet. Di maliwanag sa lahat yung basis for their voting. And therefore, we can hold the JBC officials accountable. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. Up next, nagbabalik tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona, nagkwento tungkol sa bago nilang Kapuso program. At ang sweet na mala music video ng wedding proposal patok sa YouTube. Sa pagbabalik na yan ng 24 Oras.